sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, nagpropesiya si Simeon na ang sanggol na si Jesus ay magiging tanda na sasalungatin. Natupad ang propesiyang ito sa Nazaret, kung saan nahati ang opinyon ng mga tao ukol kay Jesus. Bagamat namangha sila sa kanyang salita, tinangkarin nilang patayin si Jesus. Nagalit sila nang ipaalala ni Jesus kung paanong kumiling ang mga dakilang propeta ng Diyos sa mga pagano sa matandang tipan. Buksan natin ang ating mga puso kay Jesus sa Espiritong nangungusap sa atin. Ngayong linggo, ipinagdiriwang din po natin ang Pro-Life Sunday. Sa pagdiriwang na ito, tayong lahat ay inaanyayahang isadiwa ang kahalagahan ng buhay bilang kaloob ng Diyos at patuloy na itaguyod ang dignidad na kaakibat nito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, naloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin, Diyos harinang namin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, "Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata
ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Buong taimtim niyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako sa lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghihili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo. Magandang araw. Nais ko pong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Minsan, mayroong mag-ama na nagkukwentuhan sa labas ng kanilang bahay. Ang laging paksa o topic ng kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos. Ito yung pagkakataon ng ama para pangaralan ang kanyang anak at para turuan ang kanyang anak tungkol sa Diyos. Madalas nilang gawin ito, lalo na kapag walang pasok ang ama sa opisina. Ginagawa ito ng ama para mas mapalapit sila sa isa't isa. At higit sa lahat, para mapalapit ang kanyang anak sa Diyos. Isang araw, napatanong ang anak sa kanyang ama. At sabi nito, Tay, lagi mong sinasabi na tinutulungan ng Diyos ang lahat ng tao dahil
mahal niya ang tao. Mahal niya tayo. Sa dami natin, parang ang hirap maniwala. Gaano ba kalaki ang Diyos? Gaano kalaki ang Diyos at nakakaya niya lahat tayo? Tumingala ang Ama sa langit at nag-intay ng eroplanong dadaan. Nang matanaw ng Ama, itinuro nito sa kanyang anak. Itinuro niya ang eroplano at kanyang sinabi, "Anak, nakikita mo ba iyong eroplano?" "Opo," sagot ng bata. "Gaano ito kalaki?" Sinukat ng bata yung eroplano gamit ang kanyang daliri at sinabi, "Maliit lang, tay. Halos singlaki lang ng aking daliri." Inanyayahan ng Ama ang anak at pumunta sila sa airport at ipinakita sa kanya ang eroplano. Tinanong muli ng Ama ang anak, "Ngayon, anak, gaano kalaki ang eroplano?" Sumagot ang anak, "Wow! Sobrang laki! Sobrang laki pala, tay, ng eroplano." Napangiti ang Ama at sinabi nito, "Ganyan ang Diyos, anak. Ganyan ang Diyos. Depende kung gaano kakalapit sa Kanya. Kapag mas malapit ka sa Kanya, mas malaki at mas higit siya sa iyong buhay." Mga kapatid, parang ganito ang itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung paanong hindi tinanggap, kung paanong hindi kinilala si Jesus ng mga tao sa sarili niyang bayan. Kung kaya't nasabi ni Jesus, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Nasabi ito ni Jesus dahil kahit namangha ang mga tao sa kanyang napakahusay na pananalita, dahil nalaman nilang siya'y anak ni Jose, dahil nalaman nilang siya'y anak ng isang karpintero, kinutya nila si Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi ba't ganito minsan? Ganito minsan kalupit ang mga tao. Akala mo, kilalang kilala ka nila kung ikaw ay husgahan. Akala mo, close kayo. Akala mo, malapit sa'yo. Kaya't ganun na lang kung sila ay makapagsalita sa iyo. Tapos, ikaw naman, pati sarili mo, pinagdududahan mo. Dahil nadadala ka sa sinasabi ng iba, na panghihinaan ka dahil sa panghuhusga ng iba. Sumusuko ka dahil sa pangungutya ng iba. Kilala ka ba nila? O baka naman hindi mo kilala ang sarili mo? Kung makapanghusga,
parang pinapaniwalaan mo. Baka kasi hindi mo kilala ang sarili mo. Kaya naman, ito yung confidence o kumpiyansa na binibigay sa atin ng ating unang pagbasa. Ito yung sinasabi sa aklat ni Jeremias. Ito yung sinabing, bago ka pa ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka pa ipanganak, itinalaga na kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Kaya't magpakatatag ka. Marami mang humuhusga o kumukutya sa atin, may nakakakilala sa atin ng lubos. At higit pa ito sa pagkilala natin sa ating sarili. Dahil bago pa tayo ipinaglihi, bago pa tayo ipinanganak, kilala na tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos ng lubos. Ganito ang Diyos. Kilala tayo dahil malapit ang Diyos sa atin. Kilala tayo dahil tayo ay para sa Diyos. Tayo ay nasa Diyos. Pero ang masakit, tayo minsan ang hindi nakakakilala sa Diyos. Kasi hindi tayo malapit sa Diyos. Hindi natin inilalapit ang sarili natin sa Diyos. Ito yung kailangan natin. Ilapit ang sarili natin sa Diyos. Para kahit anuman ang sabihin ng iba, kahit tayo ay husgahan, hindi na ito mahalaga. Dahil alam mong kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos ng lubos. Mga kapatid, tayo ay tinuturuan sa linggong ito ng kahalagahan ng pagkilala. At dapat ang bawat tao, para maipakilala ang sarili ng lubos sa iba, mayroong pag-ibig. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na kapag mayroong pag-ibig ang tao, walang kasamaan ang pwedeng magawa. Walang kasamaan ang pwedeng maipakita. Dahil sa lahat ng ito, sa buong iyong pagkatao, pag-ibig lang ang mahalaga. Kaya nga, kung may pag-ibig, walang dapat ikatakot. Husgahan ka man nila, dahil pag-ibig ang pinaghuhugutan, wala kang dapat ikatakot. Dahil wala kang dapat itago. Ito po ang tinuturo sa atin sa linggong ito. Ang kahalagahan ng pagkilala. Mapa sa tao o sa Diyos, ang pagkilala ay simula ng isang malalim na relasyon at ugnayan. Si Jesus, ganun na lang kung husgahan, dahil akala ng tao, kilala nila siya ng lubos. Pero hindi nagpatinag si Jesus. Dahil hindi ang pagkilala ng tao o ang pagkilala ng iba ang mahalaga, kundi ang pagkilala ng Diyos sa Kanya. Sadyang may mga taong
huhusgahan at hindi tayo tatanggapin. Maaaring dahil ito sa ating pamilya, maaaring dahil ito sa ating nakaraan o sa ating uri ng pamumuhay, maging sa ating itsura. Pero hindi nangangahulugang wala tayong puwang sa mundo. Hindi ibig sabihin wala tayong silbi. Dahil ang ating pagkatao, kasama na ako, ay hindi nakasalalay sa sasabihin o panghuhusga ng iba, kundi kung paano ng Diyos tayo ay kinilala. At ito ang mahalaga. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bukas puso kaming dumadalangin sa iyo, Diyos naming Ama, upang matanto namin ang iyong kagustuhan sa mga dinaranas namin sa buhay. Iniluluhog namin ang aming mga panalangin at aming sasambitin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Patuloy nawang pakinggan at ipangaral ng simbahan ang mga katotohanang itinuro ni Hesukristo, lalong-lalo na ang paggalang sa buhay at pagmamalasakit sa mga mahihina at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Paglingkuran nawa ng pamahalaan ang mga mamamayan ng buong katapatan at walang panlalamang upang makapamuhay ang bawat mamamayan ng wasto at may dignidad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Pag-aralan nawa ng bawat botante ang pagkatao at plataporma ng bawat kandidatong naghahangad ng pwesto sa pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Pagpalain at gabayan mo nawa ang mga grupong may adhikaing pangalagaan ang buhay ng tao laban sa mga makamundong ideolohiya. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Patawarin nawa ng Diyos ang mga kahina at pagkukulang ng mga kapatid naming yumao upang tuluyan silang makasapit sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong pag-ibig, kami lingapin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon,
sa iyong pag-ibig kami lingapin. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang iyong salita at Eukaristiya ay maging lakas at aliw namin habang naglalakbay kami patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito nilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda, sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Juanita, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na nga kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kayang mapagtangkilik, o anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit at lupa, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Walang sinuman ang nabubuhay
sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Taas po natin ang mga larawan ng Poong Jesus Nazareno at imahe ng mahal na Birhen. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng